Malayo sa kabiasnan ng bahay ni Bentot. Ulilang lubos na siya at maski mga kamag-anak ay ni isa ay wala siyang kakilala. Namatay ang kanyang mga magulang noong 5 taon pa lamang siya. Sa musmos niyang edad ay parang matanda na noon ang kanyang pag-iisip at batak na rin ang katawan sa trabaho. Paggawa at pagtinda ng uling ang kanyang ikinabubuhay na namanan niya sa kanyang mga magulang. 18 anyos na si Bentot sa kasalukuyan at maski 13 taon ang nakararaan ay sariwa pa rin sa kanyang alaala ang malagim na sinapit ng kanyang mga magulang sa kamay ng isang lalaking aswang na nakatatak na sa kanyang isipan ang pagmumukha nito. Kapag naalala niyang masalimuot na nakaraan ay nagpupuyos ang kanyang puso at isipan sa matinding galit. Gustong-gusto na niyang ipagiganti ang karumaldumal na sinapit ng kanyang ama't ina sa kamay ng aswang na pumaslang sa kanila. Subalit wala pa sa tamang panahon para gawin niya ang bagay na yon. Patuloy pa rin kasi ang mga napapabalitang paglapa ng mga aswang sa mga taong walang kalaban-labang kanilang binibiktima, kaya mas lalo siyang nanggagalaiti sa galit. Wala pa kasi siya sa edad na 19 kung kailan manunumbalik ang kapangyarihan ng bertud na kanyang tangan na siyang promotekta noon sa kanya sa bingit ng kamatayan. Ipinagkaloob sa kanya iyon ng kanyang ama noong gabing tinambangan sila ng mga aswang at kinitilang kanilang buhay. Dati kasing antingero ang kanyang ama at ang bertud ng puting paniki ang nagbigay sa kanyang ama noon ng lakas. Pero noong gabing mapaslang ang kanyang ama't ina ay ibinigay sa kanya ang iniingatan nitong agimat. Mas pinili nitong iligtas ang buhay ng kanyang anak kaysa makipaglaban sa mga aswang, at iyon ang nasaksihan ni Bentot na natanim na sa kanyang isipan. Mabuti na lamang at bago nangyari ang insidente ay naikwento muna ng ama ni Bentot sa kanya kung kailan gagana ang bertud at kung paano ito gagamitin. Ipinagpatuloy ni Bentot ang simpleng pamumuhay na mag-isa. Maski saan siya magpunta ay hindi nawawala ang mutya ng puting paniki sa kanyang bulsa na pangontra sa mga aswang na magtatangkang saktan siya. Maski hindi pa ito nagkakabisa, subalit kapag naramdaman ng mga aswang na taglay mo ang bertud na ito ay makakaramdam sila ng panganib para sa kanilang buhay. Iyon ang isa sa magandang katangian ng bertud, subalit huwag lamang ang isang gutom na aswang ang makakaharap ng binata, dahil hindi sasantuhin ng mga ito kahit tangan pa niyang bertud sa kanyang katawan. Mas agresibo kasi ang mga gutom na aswang at ang tanging nararamdaman lamang nila ay ang pagkahayok sa laman at dugo ng tao, kaya sobrang napakadelikado ng mga ito. Mabilis pang lumipas ang panahon hanggang sa tumuntong na si Bentot sa edad na 19. Mag-isa lamang niyang idinaraos ang kanyang kaarawan habang siya nagpupulot ng mga sanga ng kahoy na kanyang gagawing uling. Pinagpuputol kasi niya sa umaga ang mga malalaking sanga ng mga punong kahoy. Pagkatapos ay iniipon niya ito buong maghapon at sa gabi niya sisilaban ang mga ito. Tanging ang handa niya sa gabi ng kanyang kaarawan ay tanging itlog na maalat, bahaw na kanin at kamatis. Magkagayon man, taos-puso pa rin siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa natatanggap niya mga biyaya sa pang-araw-araw. Subalit ang araw ng kanyang kapanganakan na dapat sana'y nagsasaya siya at nagdiriwang ay hindi niya inaasahan ang magaganap, dahil iyon na rin ang mismong gabi na masusubukan ng kanyang lakas at tapang. Habang abala siyang kumakain sa grasyang nasa kanyang harapan ay bigla na lamang siyang nakarinig ng mga kaluskos sa paligid. Pamilyar sa kanya ang mga tunog na yon dahil minsan na niyang narinig ang mga ganoong kaluskos noong gabing napaslang ang kanyang mga magulang. Agad niyang inihanda ang kanyang sarili sa posibilidad na pwedeng mangyari sa gabing yon. "Hindi kita uurungan, aswang ka," matapang na wika ni Bentot sa kanyang isipan. Sa kanya kinuha ang may kahabaang kutsilyo
na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Tahimik niyang pinakikiramdaman ang paligid hanggang sa makita niya mula sa may hindi kalayuan ang isang nilalang na hindi niya masyadong maaninag. Nalaman lamang niya na hindi iyon pangkaraniwang nilalang dahil sa maliwanag na sinag ng buwan na naglantad sa anino ng nilalang na iyon. Sa kaanyo ang nakikita ni Bintot ay matatalas ang mga kuko nito, may mahahabang tenga at tila mabalahibo ang katawan. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanyang kinatatayuan, ay saka pa lamang niya na aninag ng gusto ang itsura ng nilalang nang mailawan ito ng sinisigaan niyang mga sanga ng punong kahoy na gagawin niyang uling. "Tama ang hinala ko, isa kang aswang!" Pasigaw na wika ni Bintot sa nilalang. Ano naman kung aswang ako? Ang mahalaga, ikaw ang gagamot sa kumakalam kong sikmura sa gabing ito. Pagkasabi ng aswang ng katagang yon, ay mabilis itong gumapang papunta sa kinaroroonan niya. "Sige, subukan mo lang." Matapang na namang tugon ng binata, sa kanya iwinasiwas ang kanyang sandata. Natamaan naman niya sa braso ang aswang dahil hindi nito inaasahan na gagawin iyon ni Bintot sa kanya. Pero hindi iyon sapat para umatras ang aswang. Mas lalo pa nga itong naging agresibo para kainin si Bintot. Sa pagkakataong iyon kasi ay pinaghalong gutom at galit na ang nararamdaman nito para sa binatang mag-uuling. Muling umatake ang aswang. Mabuti na lamang na kapag may mga libreng oras si Bintot ay nag-iinsayo siya sa pakikipaglaban, kaya nagagawa niyang makailag sa mga pag-atake sa kanya ng aswang. Muli niyang tinamaan ng kanyang mahabang kutsilyo ang aswang at sa pagkakataong iyon ay sa binti naman ito tinamaan. Ordinaryong aswang lamang ang kaharap ko dahil hindi pa magaling sa pakikipaglaban ng isang ito. Nasabi na lamang ni Bintot sa kanyang sarili habang napapailing. Nayanggaw lang ako. Sambit naman ng aswang na unti-unting bumalik sa tunay na anyo bilang isang normal na tao. "Dumayo lamang ako sa isang baryo malapit sa gubat na ito. Nalasing ako sa inuman, pero pagkagising ko, naging mabango na ang pangamoy ko sa dugo at laman ng pangkarniwang tao. Sumpa ang sakit na ito, at maski pigilan ko ang aking sarili, ay hindi ko magawang pumatay ng tao. 3 araw ko na itong nilalabanan, pero kaninang naamoy ko ang iyong dugo, ay hindi ko na nakayanan pa ang sobrang sakit ng aking tiyan, kaya kita inatake. Pakiusap, binata. Tapusin mo na ang aking paghihirap." Pagsisiwalat ng aswang sa mga nangyari sa kanya, kasabay noon ng paghingi niya ng pabor. "Sige, kikitilin ko ang iyong buhay, pero sa isang kondisyon." Wika naman ni Bintot. Tinanong ng aswang kung anong kondisyon ng mga yon. Sinabi naman ng binata na kailangan pa niyang makakalap ng mga impormasyong gusto niyang malaman, at ang lahat ng alam nito ay ipagtatapat sa kanya. Agad na nagsalita ang aswang at lahat ng alam niya ay sinabi sa binata. Nang makontento si Bintot sa mga nalaman, ay mabilis na niyang pinugutan ng ulo ang lalaking aswang na kaagad nabuwal sa lupa. Aksidente namang natalsikan ng dugo ng aswang na yon ang bertud na nasa kanyang bulsa. At sa hindi inaasahang pangyayari, ay lumikha ng ilaw ang mga mata ng puting paniking imahe ng isang bertud. Palatandaan na ang nahihimlay nitong kapangyarihan ay gising na. Natuwa si Bintot dahil sa wakas, ang matagal na niyang pinakahihintay na sandali ay dumating na. Tumingala pa siya sa kalangitan, saka nagpasalamat sa Panginoon. Hindi na niya itinuloy pa ang pag-uuling. Ginamit na lamang niya ang sinigaang mga kahoy para sunugin ang bangkay ng aswang na napatay niya. Pagkatapos noon ay umuwi na siya para makapagpahinga. Pagkahiga niya sa papag ay muli niyang dinukot ang bertud sa kanyang bulsa. Sa kanya ito maiging pinagmasdan. "Tulungan mo ako makamit ang hustisya. Katulad ng aking ama noong tangan kanya, ay ipagkaloob mo rin sana sa akin ang sapat na lakas at liksi upang magamit ko sa pagpuksa sa mga salot na aswang na naglipana. Magtulungan tayong lipulin ang mga halimaw
na naghahasik ng lagim sa mga tao. Kinakausap ni Bintot ang bertud sa kanyang isipan at muli na namang kumislap ang mga mata ng paniking imahe, tanda ng pagtugon nito. Napangiti si Bintot sa ipinakita sa kanya ng mutya. Pagkatapos ay ipinatong na niya ito sa kanyang dibdib. Saka siya nakaramdam ng antok hanggang siya ay nakatulog. Nang gabing yun ay hindi mapakali ang asawa ng lalaking nayanggaw na pinatay ni Bintot. Dati naman kasi ay hindi natatagalan ng kanyang asawa sa pangangaso ng mga hayop na bibiktimahin. Iniiwasan talaga nilang mag-asawa ang makapambiktima ng tao hanggat kaya pa nilang pigilan ang pagkasabik sa tao. Subalit ang ilan sa mga kasama nilang nayanggaw ay tila niyakap na ang kapangyarihan ng kadiliman. Hindi na nila pinipigilan ang kanilang mga sarili at ang inuuna nilang mga binibiktima ay ang mga taong dati na nilang nakaalitan. Kung hindi nila nilalapa at kinakain, ay niyayanggaw nila ang mga tao para maging kanilang kaori. Kaya mas naging mabilis ang kanilang pagdami. Walang nagawa ang babaeng aswang kung hindi ipagtapat sa kanilang pinuno ang biglaang pagkawala ng kanyang asawa. Maski nayanggaw man ang isang iyon, ay naalarma pa rin ang lahat. Para sa mga aswang ay kayamanan ng bawat isang taong nayayanggaw nila. Kaya naman mabilis na inutusan ng kanilang pinuno ang lahat ng mga purong dugo ang pagkaaswang na hanapin ang nawawala nilang kasapi. Kaya agad na nagsigapangan, nagsitalunan at ang iba ay nagsiliparan para hanapin ang kasamahan nilang nawawala. Mabilis naman nilang natagpuan ang lalaki dahil sa hindi pa lubusang nasusunog ang bangkay at naaamoy pa nila ang dugo nito, kaya nila natunton. Umaalulong ang lahat na purong aswang na naroroon. Sinubukan pa nilang amuyin ang nilalang na pumaslang sa kanilang kasamahan. Subalit dahil sa bertud ng puting paniki ay bigo silang mahanap si Bintot. Nagpasya na lamang silang bumalik sa kanilang kuta para ipagbigay alam sa kanilang pinuno ang malagim na sinapit ng lalaking aswang na kanilang niyanggaw. Sobrang paghihinagpis ang kalooban ng babaeng aswang nang malaman niya ang masamang balita patungkol sa kanyang asawa. Pero sa kabilang dako ng kanyang isipan ay parang natuwa pa siya sa nangyari dahil nakalaya na ang kanyang asawa sa sumpa ng pagiging kampo ng kasamaan. Dahil sa nangyari ay parang handa na rin ang babae na harapin ang kanyang kamatayan para tuluyan na rin siyang makapagpahinga. Huwag kayong titigil hanggang hindi nyo nalalaman at natutuntun kung sino ang pumaslang sa ating kasamahan. Iparamdam ninyo sa kanya ang galit ng isang purong dugong aswang. Singasing ng kanilang pinuno na punong-puno ng galit ang kalooban. Kinabukasan ay binasag ni Bintot ang kanyang alkansya. Gagamitin niya ito para makabili ng armas na pwedeng panlaban sa mga aswang na kanyang makakasagupa. Balak niyang bumaba ng bayan para makabili na rin ng mga pangontra sa mga aswang katulad ng mga bawang at asin. Sasapat na siguro ang halagang ito. Makakabili na siguro ako ng mga kakailanganin ko para makagawa ng pangontra. Wika ng binata habang binibilang ang mga naipong pera. Nang matapos siya sa pagbibilang ay ibinalot niya ang kanyang pera sa kanyang panyo saka bumaba ng bayan. Sa daan ay isang lalaki ang kanyang nakasalubong, hindi kalayuan sa kanyang bahay. Masama ang tingin nito sa kanya na mapupula ang mga mata. Hindi naman nagpahalata si Bintot na alam niyang aswang ang isang iyon. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad na tila walang alam. Parang alam ko na mangyayari mamayang gabi. Pero ayos lang. Alam ko naman na hindi ako pababayaan ng aking bertud, lalong-lalo na ang Diyos. Nakangiting sambit ni Bintot na punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Anong bibilhin mo, iho? Mukhang may gera kang susuungin na. Mga aswang ba iyong panggagamitan? Tanong ng matandang babaeng tindera ng iba't ibang uri ng mga armas panlaban sa mga mababangis na nilalang. Hindi na iyon bago sa pandinig ng binata dahil karamihang bumibili sa matanda
ay sa aswang pinanggagamitan ang mga armas na binibili. Opo Lola, isang malaking digmaan laban sa mga kampo ng kadiliman ang mangyayari sa buhay ko mamayang gabi. Nakangiti namang sagot ng binata. Ganun ba iho? O siya, itong buntot pagi ang bilhin mo. Meron na yung katas ng bawang at pinahiran ng asin yan bago ipinilad sa araw. Tiyak na ang lahat ng aswang na mahahagupit mo nito ay piniguradong masusunog. Paliwanag ng matanda sa lihim na sangkap ng sandatang iyon. Ito pong punya Lola, magkano po ba? Iyan ba? O sige, kapag binili mo ang buntot pagi na sinasabi ko, ay libre na lang iyan sa'yo, iho. Talaga po? Bingi ka ba, iho? Hindi po. Di narinig mo ang sinabi ko. Opo. Pwes, magbayad ka na at wala na akong alak. Aba, ang kulit mo rin eh. Napakamot na lamang sa batok si Bintot. Kahit pala matanda na ang tindera, ay marunong pa rin palang magmaldita. Kaya binayaran na lamang niya ang kanyang binili, saka inilagay sa kanyang dalang backpack. Pagkatapos ay pumunta na siya sa pinakaloob ng palengke para bumili ng mga iba pa niyang kakailanganin na pangontra sa mga aswang. Nang makumpleto na niya mga yon, ay nagpasya muna siyang kumain sa isang karinderya. Total may natira pa naman sa kanyang pera at saka na lamang siya uuwi pagkatapos niyang kumain. Agad na ibinalita ng lalaking aswang sa kanyang pinuno ang nakasalubong niyang binata. Saka sinabi rin niya ang malakas niyang kutob mula sa binata. Malapit lang ang tinitiran niyang kubo sa lugar kung saan namin nakita ang bangkay ng ating kasama. Kaya hindi malayong totoo ang kutob ko, Pinono. Ano po sa tingin ninyo? Totoo man o hindi, tao pa rin yon. Dawit pa rin siya sa kasalanan na pumaslang sa ating kasamahan. Kaya mamayang gabi ay puntahan ninyo siya at dalhin sa akin ang buhay. Ako ang magpapataw sa kanya ng pinakamabigat at pinakamalupit na parusa ng isang aswang. Galit na tugon ng pinuno ng mga aswang. Masusunod po, Pinono. Nakangisi namang saad ng lalaking aswang. Saka pinuntahan ng mga kasama para ipagbigay alam ang ipinag-uutos sa kanya mamayang gabi. Hindi na nagawang matulog pa ni Bintot. Hindi siya pwedeng magpabaya dahil sigurado siyang tama ang kutob niya sa mangyayari pagsapit ng gabi. At hindi nga siya nagkamali dahil sa pangunguna ng lalaking nakasalubong niya kanina ay isang pangkat ng mga aswang ang maras na naglalakad patungo sa kanyang tirahan. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Inosenteng tanong niya sa mga taong nakapalibot sa kanyang kubo. Kaibigan, iniimbitahan ka ng aming pinuno sa aming baryo. Maaari ka bang sumama? Masamang napapahiya ang aming pinuno. Baka magsisi ka. Wika ng lalaki na may halong pananakot. Para saan? May nagawa ba akong masama laban sa inyo? Hindi na nagsalita ang namumuno sa mga aswang. Hinihintay na lamang nila ang pagtugon ng binata kung papayag ba siya o hindi. Subalit nang damputin ni Bintot ang kanyang bag, ay napangiti na ang mga ito. Huwag ka nang magdala ng mga ganyan, kaibigan. Kakausapin ka lang naman ng aming pinuno. Hindi kanya sasaktan. Sambit muli ng lalaki kasabay ng pag-aamoy-amoy sa daladalang gamit ni Bintot. Pero dahil sa tanga na bertud ni Bintot, ay hindi na amoy ng aswang ang laman ng bag na kanyang dala, na may mga sandata na siyang gagamitin niya para lipulin silang lahat. Pagdating nila sa kuta, ay saktong nakalabas na ang bilog na buwan na siyang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Isang lalaki ang naglakad palapit sa kanyang kinatatayuan. Nang makita niya ang mukha nito, ay kaagad niyang nakilala. Subalit pinigilan niya ang kanyang galit dahil wala pa sa tamang pagkakataon para kumilos siya. Kailangan niya munang kumalma. Ikaw, ano ang pangalan mo? Mataas na busis na tanong ng lalaki. Ako si Bintot. Nagtatawanan ang mga aswang
at sinabi pa ng mga ito na ang bantot ng kanyang pangalan. Pero kaagad ding sumeryoso ang lahat nang muling magsalita ang kanilang pinuno na galit na sa mga oras na yon. Isang tanong, isang sagot. Ikaw ba ang pumaslang at sumunog sa aming kasama? Sa katanungang iyon ng lalaking aswang na nagpapakilalang pinuno ay natuwa ang binata. Iyon ang pinakahihintay niyang sandali para makadistansya sa kanila at mailabas ang kanyang armas. Oo, ako nga. Napakahina pala ng kasama ninyo. Siguro, kasing hina mo lang siya. Sa sinabing iyon ni Bintot, ay kaagad na nagbago ang itsura ng mga ito bilang mga aswang. Umaalulong ang iba dahil sa galit. Agad na binuhat ng kanilang pinuno ang binata. Sa kanya inihagis sa malayo. Iyon na ang inaasahan ni Bintot na gagawin sa kanya, at pagkabagsak niya sa lupa ay kaagad niyang inilatag ang kanyang bag, saka kinuha ang buntot paging kanyang binili. Natatandaan mo bang mag-asawang pinaslang mo sa harapan ng isang bata? Ako ang batang yon. Kaya ngayon, maniningil na ako ng pautang. Pagkasabi ni Bintot ay iniisa niyang hinagupit ng kanyang sandata ang mga aswang na lumulusob sa kanya. Agad na nagliliyab ang katawan ng kanyang mga natatamaan hanggang sa maging abo ang mga ito. Naghihiyawan ang mga aswang, pati na ang mga nayanggaw ay hindi pinatawad ni Bintot. Lahat ay kanyang pinagpapaslang. Makaraan lamang ang ilang minutong pakikipaglaban ay naubos na sila ng binata, hanggang sa ang pinuno na lamang ng mga ito ang natira. Paano ba yan? Tatapusin na rin kita para makamit ko ng hustisya para sa aking mga magulang. Subukan mo lang, bata. Sige, lapit kung kaya mo. Agad na pinaghahagupit ni Bintot ang aswang gamit ang kanyang armas. Subalit naiilagan lamang nito at nahirapan siyang patamaan. Sa katunayan ay siya ang nasusugatan ng kanyang kalaban na humahalakhak pa. Subalit hindi niya ramdam ang kanyang mga sugat sa tulong na rin ng tangan niyang bertod. Mahina ka. Ngayon ay ikaw ang tatapusin ko, bata. Ibinuhos ng aswang ang buo nitong lakas sa huling pag-atake. Binitawan naman ni Bintot ang hawak niyang buntot pagi sa lupa, dahilan para mas lalong maging agresibo ang pinuno ng mga aswang. Subalit ang hindi nito alam ay may ibang pinaplano ang binata. Huli na nang malaman nito nang bunutin ni Bintot ang isang punyal sa tagiliran na pinaliguan niya ng asin at bawang. Mabilis na itinarak iyon ni Bintot sa liig ng aswang na kaagad bumulagta sa lupa. Nangisay pa ito bago tuluyang nalagutan ang hininga. Iyan ang nababagay sa'yo. Inay, itay, matatahimik na rin kayo sa wakas. Bagya pang napaluha ang binata habang nakatingala sa langit. Papalubog na rin ang buwan nang maipon niya ang bangkay ng mga aswang na kanyang napatay. At bago niya nilisan ang lugar, ay sinunog muna niya ang mga katawan kasama ang mga kubong ginawang kuta ng mga aswang. Lumipas ang mga araw na ipinagpatuloy ni Bintot ang simpleng pamumuhay. Wala siyang pinagsabihan sa mga pangyayari. Ang importante kasi sa kanya ay nailigtas na niya sa panganib ang kanyang mga kababaryo. Bukod pa roon ay nabigyan na rin niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Namuhay na lamang siyang masaya at malayo sa kabihasnan, kasama ang tangan niyang mutya ng puting paniki na pamana sa kanyang yumaong ama.